Hello guys. Magandang araw po sa inyo lahat at syempre magandang araw sa inyo lahat ng manonood ng video to. Saan mang sulok ng mundo, magandang araw sa inyo. Sa video natin ngayon guys, i-share ko sa inyo yung good news na shinare ng Malacanang sa press briefing nila. So magandang balita to para sa mga OFW, sa lahat ng Pilipino at syempre sa gobyerno ng Pilipinas. Napakagandang balita na ito. Pero bago tayo guys magsimula, syempre pwede kayo mag-subscribe at i-like at i-share na rin yung YouTube channel natin. Sa lahat ng pro-government dyan, maraming salamat sa suporta nyo. Suporta nyo dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. So ito na guys, simulan na natin. Sa press briefing guys, binanggit dito na 176 OFW from Myanmar. Guys, 176 na OFW from Myanmar ang nailigtas sa human trafficking. Kasi guys, maraming kumakalat ngayon na kung naano nyo yung Pogo, maraming worker dyan na minamaltrato. So kahit sa Pilipinas, yung Pogo, marami silang worker na undocumented. So yung mga ganon na ano sila, na extort, na ano ba to, na torture, tapos syempre ginagamit talaga sila sa hindi magandang gawain. So 156 na OFW sa Myanmar yung nailigtas sa ganito, sa human trafficking. Yan. So syempre sa paikipagtulungan niya ng Department of Foreign Affairs, tapos yung migrant worker, at syempre sa iba pang ahensya ng Pilipinas, tapos ahensya ng gobyerno ng Myanmar, sa paikipagtulungan niya nila. At syempre sa sipag ng Administrasyong Marcos na may ginagawa talaga ngayon guys. So ito guys, panoorin nyo yung good news ng press briefing ng Malacanang. Panoorin nyo po. Magandang umaga Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa 178 na Filipinong na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kasama ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya at embahada ng Pilipinas. Tiniyak din ang seguridad ng mga biktima at agarang tulong para sa kanila. Paalala ng DFA, iwasan ang iligal na pag-alis ng bansa at dumaan lamang sa tamang deployment ng Department of Migrant Workers. Panoorin po natin ito. News. Bumisita si United States Secretary of Defense Pete Hegseth nitong Biyernes at nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nasabing courtesy call, sinabi ni Pangulong Marcos na tiniyak at pinagtibay ni Secretary Hegseth na nagpapatuloy ang economic at military partnership sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon pa sa Pangulo, ang kanyang pagbisita ay indikasyon din ng commitment ng Pilipinas at ng Amerika na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Siniguro rin ni Secretary Hegseth kay Pangulong Marcos na kinikilala at sinusuportahan ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea at ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para depensahan ang soberenya nito. Panoorin po natin ito.
So yun guys, di ba, napakagandang balita. 176 na OFW yung nailigtas nila na pauwi nila ng Pilipinas. At the same time, shinare din po yung pagbisita ng US Secretary of Defense dito sa Pilipinas. So pinag-usapan dyan yung pagpapalakas ng alyansa, tapos about sa West Philippine Sea, and then sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas din na pag-usapan din dyan, tapos yung sa Indo-Pacific region. Yan, maraming napag-usapan about dyan sa alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas, which is ayaw ng iba na mangyari na maki-alyansa yung Pilipinas sa Estados Unidos. Lalong-lalo na syempre yung China, ayaw yan nila na maki-alyansa tayo. Kaya nga pilit nilang inaagaw yung para sa Pilipinas at pagmamayari talaga ng Pilipinas. Pilit na inaangkin ng China. So ayun guys, sana magsilbing babala din po yung human trafficking sa mga Pilipino na gustong mag-abroad. Huwag po tayong magpadala sa mga illegal recruiter or sa mga recruiter na hindi lisensyado ng POAE. Marami pong, kung gusto nyo mag-abroad, pwede kayo pumunta sa mga agency na lisensyado ng POAE. Pumunta kayo sa POAE at magtanong po kayo about sa mga agency, tapos doon po kayo mag-apply para sigurado po na hindi kayo bibiktima ng mga human trafficking na yan. Kasi napakadelikado guys. So kung itong 176 na to guys, kung hindi to naligtas, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. So kawawa yung pamilya nila sa Pilipinas na umaasa na akala nila maganda yung kalagayan ng kapamilya nila sa Myanmar, pero yung pala hindi maganda yung kalagayan, tapos nabubugbog pa, naaabuso, tapos hindi na rin nakakapagpadala sa kanila. So malaking yun guys, malaking pasaning po yun para sa pamilya na maiiwan ng Pilipino na magiging biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Kaya yung video natin ngayon, sana magsilbing babala at syempre magandang balita rin. So yun guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo. Uulitin ko, kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para lagi kayong ma-notify sa mga videos natin na i-upload. Siyempre, about sa government ng Pilipinas, sa mga nagagawa. So, yun lang guys. Maraming salamat.